Tapos i-condition po natin muli ngayon itong lupa. Itiling nyo lang po ganito, no? Buhagagin nyo lang po ng ganyan. Yan, tapos kabuhagag, at titingnan nyo po baka may mga buo-buo pa. Ano yun lang po para mabuhagag siya. Yan. Okay. As maglagay po tayo ng paunang fertilizer, vermicast, ano? Para kapag yung ating nililipatan ng halaman ay maging healthy, no? Makakuha ng nutrients kaagad, ano? Yan. So, vermicast po yung aking gamit. Isa po sa pinakamagandang pataba, natural at organic na pataba. Ayan, bogad na, kondisyon na. Itong ating lupa na pagtatamnan. So ngayon naman ay kunin natin itong usbong na to, no? Natin tungkabin po natin. Ayan. 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 Alright. Okay. Ayun. Sa kabilang side. Dapat po kasama yung ugat kapag tinungkab ninyo, no? Ayun. So, ayan. At po kasama yung ugat. So, ayan po yung ugat. So, ito po yung ating itatransplant. Yan natin. Banlawin natin sa tubig. Okay, banlawin po natin sa tubig para makita natin yung kanyang mga ugat. Ayan. Ayan, kita nyo po, oh. Yan po ang kanyang mga ugat, ano? Yan po yung mga bagong usbong yan, oh. Ayan. So, ito po yung ating ipopropagate. Ang ating mother plant ay yun po, no? So, ito yung ating mother plant. Takpan mo muna natin ating mother plant bago natin ipropagate ito. Yung mother plant ay nakatanim po siya sa paso. So, dapat ay takpan po natin muli. Yan. Tapos maglalagay tayo ng dagdag pang lupa. Ito. Dagan natin ang lupa ng ating mother plant para magkaroon siya ng panibagong usbong, ano? At maitatransplant natin sa mga susunod na araw. Yun ay ipropagate ko na itong usbong, no? Ang usbong na to ay ating itatanim dito po sa bote ng mineral water. Takpan nyo lang naman pong ganyan yung pinakaugat niya, no? Gumawa kayo ng hole, tapos ibaon nyo lang po ng ganito. Yan. Standard pa tayo ng konting lupa. Pagkalipat tanim, may bahagya po siyang diligin, no? Para po yung kanyang ugat magpit po sa lupa. Yan, pati po yung ating mother plant dahil nagalaw po yung kanyang ugat niyan para hindi po may stress. So ayan, ano? Ganito lang po kasimple at kadali ang pagpropagate ng laurel. So ayan po yung ating mother plant. Ito po yung una kong pinropagate, no? So tatlo lang ngayon ng ating mga tanim na laurel. Yung mother plant ay nasa paso at yung dalawa ay nasa bote ng mineral water. Simpleng-simpleng alagaan at patubuin ang laurel na ay tinuturing na napaka swerting halaman. Nag-a-attract ng good vibration. Mag-propagate din po kayo o magtanim ng laurel. Tatlong araw po bago natin salubungin ang bagong taon, ibabahagi ko po sa inyo ang paggawa ng Prosperity Bowl. Ito po yung kumpletong gamit o materials. Una po yung ating bida, ang daon ng laurel o bay leaf, coins, red ribbon, paper bills o pera, gold coin, ang laman po niya ay chocolate, eggs, round fruits, orange po ang aking ginamit, tapos ampaw,
At siyempre po, yung ating bigas na nakalagay po sa bowl. Yun po ang kumpletong materials sa paggawa ng prosperity bowl. So ngayon po, simulan na natin ang paggawa ng prosperity bowl. Ang bigas po, dapat ay nakalagay sa bilog na bowl. Ang bilog po kasi ay nagre-represent ng money. Ang una po nating ilalagay ay ang ampaw. Alam naman po natin na ang ampaw ay ibinibigay bilang pampaswerte, no? Ayan po yung ampaw, nilagay lang po natin sa isang gilid. Sunod ay ang orange o round fruits, ilagay po natin sa gitna na nagre-representa po ng kasaganan. Sunod po ay ang raw egg o ilaw na itlog. 12 po yan na nagre-representa ng 12 buwan ng taon. So ilalagay lang po nating paikot sa ating bowl. Sunod ay ang ating coins, ano? 12 po yan. Ilalagay din po nating paikot, ano? Ang 12 coins ay nagre-represent ng good luck. Ayan. At siyempre po, pera yan. So, prosperity. Yan, lagay din po nating paikot sa ating bowl. Ayun. Alright. Sunod ang ating gold coin, ano? Chocolate po ang laman ng loob niyan, no? Matamis po yung chocolate para yung pagmamahalan ng bawat miyembro ng pamilya sa loob ng 12 buwan ay magiging matamis. So, paikot din po yan sa ating bowl. Sunod ay ang ating paper bills o pera, no? Ibibilot po natin ang ating pera ng maliit. Tapos po ay tatalian natin ng red ribbon. So, yan ang pagbibilot. Yan. Simpleng-simple lang po ang pagbibilot. Tapos, tatalian natin ng pulang ribbon. Yan. I-ribbon po natin isa-isa. Yan. May isang ikot na siya. Kaya, pang ano na to, ibubuhol na natin siya para nakaribon siya. Medyo mahalo lang po siya, no? Mahirap dahil maliit lang po yung ribbon natin ginamit. Ayan. Alright. Yun. Okay. Okay, kalawang paper bills o pera ang ating binibilot ngayon. Ayan. Lahat po yan, ano? 12 ring paper bills po ang ating ginamit din na nag-represent ng kasaganan. Okay, matapos nating may ribbon ang lahat ng ating pera o paper bills ay ilalagay natin ngayon sa ating bowl. Paikot din, ano? Yan. Lalagay natin siya ng paikot. Kayo po, conforme sa inyo kung alin na magkanong bill na gusto niyo pong gamitin. Ako pong ginamit ko ay 50 pesos na paper bill kasi kulay red po, no? Alam naman po natin na ang kulay pula ay nagre-represent ng good luck and prosperity. Okay, panguli, yung ating bida, yung pinatuyong daon ng laurel o bay leaf. Ito po sa daon ng laurel ay isulat nyo po kung ano po yung wish ninyo, no? Yan, susulatan natin ngayon ating daon ng laurel. Ayan, ang susulat ko ay good health. Yan, no? So, good health ang ating una. Tapos, ikalawa ay stable job. Yun. Okay. Ikatlo ay love.
Yan, love of the family. Yan. So kung ano pong gusto nyong i-wish, ano, sa loob ng isang taon, isulat nyo po lahat sa pinatayong daon ng laurel. Okay? Money. Yan. Alright. Matapos nating masulatan ang ating mga wishes, so ilagay na po natin ngayon yung daon ng laurel o bay leaf dito po sa ating bowl. Yan. Paikot din po. No? Yan. Itusok lang din papaikot dito sa ating prosperity bowl. Yan. Okay, isa-isang papaikot po yan. Alright. Yan. Okay, feast. Ano? Feast on earth. Yan. Kapayapaan. Alright. Love of the family. Yan o, success. Yan. Success of the show. Yun po wishes natin. Success ng masaganang buhay na pinapanood po ninyo ngayon. Yan. Unity. Alright? Pagkakaisa ng bawat isa. Alright? So, yun po yung ating prosperity bowl. Alam magsasakang reporter. So, ito po yung ating prosperity bowl. Alam magsasakang reporter. No? From garden to table. Nawa po ay nakapag-share naman ako ng panibagong kaalaman ngayong araw na ito. Una po yung step by step na pagtatanim ng laurel o bay leaf sa mga bote ng mineral water. At ang ikalawa, pagsalubong natin ngayong bagong taon, 2025, paggawa ng prosperity bowl. Ako po ay napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Happy New Year po! God bless! Ngayon po'y sasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Ian Thea Lopez. Hello Sir Mer, good morning po. Ano pong magandang fertilizer para sa sampalok at chiko na nasa plant box lang po nakatanim? Salamat po. Thank you very much sa Ian. Ako ang ginagamit ko ay vermicast. So pwede mo ring gamitin ang vermicast o kaya yung mga compost materials mula sa ating mga kitchen waste. Tanong naman mula kay Marisa Tuy Orgaya. Sir Mer, lahat po ba ng saging ay pwedeng gamitin sa paggawa ng fermented produce? Salamat po. Thank you very much sa Marisa. Yes, any variety of saging, ano, yung balat niya, no, kaya naman ay kasama yung laman ay pwedeng gawing foliar fertilizer na fermented fruit juice. Tanong naman mula kay Matt Gutierrez. Sir Mer, araw-araw po ba ang pagdilig ng kalamansi? Salamat po. Thank you very much, Matt. Ikaw ang mag-assess. Dapat manatili lamang moisture yung lupa na yung pinagtamnan ng kalamansi. Kapag mainit ang panahon, so pwedeng araw-araw ay magdilig ka. Pero pag hindi naman, so wag kang magdilig araw-araw. Tanong naman mula kay Ray Mads. Sir Mer, yung po bang pinabulok o pinagbalatan ng gulay, prutas at mga daon na winalis ko, tinambak ko, pinabulok ko at inilagay ko sa isang tabi, maganda rin po bang gamiting pataba sa mga halaman? Salamat po. Thank you very much, Ray. Yes, yan ang ating sinasabi, compost, ano, mula sa ating mga kitchen waste. Magandang fertilizer yan, natural na pataba sa ating mga tanim na halaman. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Magtanim din po kayo. Ngayon po'y shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show.
Shout out at happy birthday kay Nanay Nori Kabigting, watching from San Francisco, USA. Regards kay Tatay Susing at to all Kabigting family. Jetro Ray Pamplona, Pay David, Del Velasco, Alex Giao, Alex Puentes, Aspias Pilyaga, Chris Nalasa Deloso, Michael Ang, Enigo Bell, Maria Casibilia, Ma'am Peng Bartolome, Ma'am Fatima Patio, Ma'am Lydia Dizon Canlas, Tatay Roberto Rejano and family, Tatay Amado and Nanay Erlinda Caranto and family, watching